Hi guys! Welcome back to our channel. Ang topic natin for today is ano nga ba ang buhay isang OFW sa abroad? So, bilang isang OFW, mahirap siya na paano ko ba iterm? Hindi naman siya masaya or masaya kasi naibibigay mo din yung pangangailangan ng pamilya mo. Mahirap kasi nawawalay ka sa pamilya mo or napapalayo ka. So, ayun, yun ang pag-uusapan natin for today's video. Ayan, guys. So, yun nga yung topic natin for today. Gaya nga ng sabi ko, mahirap, napakahirap dahil ang una sa lahat, lalo na kung pamilyado ka ng tao or may mga anak ka na, mahirap dahil naiiwan mo yung mga anak mo, lumalaki yung mga anak mo na nawala ka, tapos hindi mo nakikita yung paglaki nila. Yun yung mahirap para sa akin. Kumbaga, hindi mo sila masusubaybayan kung ano na yung mga pagbabago sa buhay nila, kahit na ibibigay mo financially yung mga pangangailangan nila, pero ang hirap lang para sa akin na hindi mo sila nakikita, nakakasama araw-araw. So, sakripisyo lang talaga yung nananaig para lang maibigay mo yung mga pangangailangan nila. So, ayun, masarap dahil yun nga, kung ibibigay mo na din yung mga bagay-bagay na hindi mo na ibibigay noong kasama mo pa sila, kumbaga na ibibigay mo na yung todo support mo sa kanila, masarap kasi napapasaya mo sila, na ibibigay mo na yung mga pangangailangan nila na hindi mo na ibibigay nung wala ka sa abroad. Actually, hindi naman porket nag-abroad ka para maibigay mo yung mga pangangailangan lang nila, ganun. Siyempre, naibibigay mo pa rin ang mga pangangailangan nila pag nandyan ka, lalo na kung todo kayod ka talaga, kung talagang may stable job ka talaga sa lugar nyo, maganda din yun. So, ano nga ba ang buhay namin ng mga OFW or kasambahay sa loob ng isang lugar or isang bahay? Actually, para sa akin, based in my experience is mahirap siya. Mahirap kasi nandyan yung nag-iisa ka, lalo na pag pumapasok na silang lahat, dyan mo na mararamdaman kung ano yung lugar mo lang sa bahay na tinitirahan mo ngayon. Diyan mo mararamdaman na kulang pala ako. Nandito ako para magtrabaho. Hindi ako nandito para lang yung, alam mo yung tipo na nandito ako para lang sa pera. Hindi. Kailangan nandito ako para magtrabaho, para may kikitain, ganun. Mahirap talaga guys, kasi lalo na pag nagkasakit ka, nalulungkot ka, may problema sa inyo na dumating sa'yo, tapos nabalitaan mo na may problema, ganyan, mahirap. Napakahirap, wala kang pwedeng gawin kung hindi maghintay sa mga update nila, wala kang magagawa kung hindi maghintay na lang sa mga tawag, sa mga text. Yun lang yung pwede mo munang maiambag, yung palakasin mo yung loob nila, yung mga ganun ba. Pero sa totoo lang, pag may mga ganyan na mga problema, napakahirap kasi halos hindi ka makagalaw, halos hindi mo alam kung anong uunahin mong tratrabahuin, kahit nandoon na sa utak mo or nandun na yung araw-araw naman na ginagawa mo, pero pag may mga ganun na bagay na mga problema, hindi mo talaga alam kung anong uunahin mo. Maraming makaka-relate sa akin, lalo na yung mga kapwa ko OFW. Marami talaga makaka-relate sa ganun, na wala kang pwedeng gawin, ganyan. Tapos, pag
pag gusto mo umuwi, lalo na pag may mga special occasion, ganun, hindi ka nila papayagan, hindi ka nila agad-agad na napayagan na, sige, uwi ka, hindi yung ganun. Kung yung tipo na hindi kagaya sa Pilipinas na pag nagtatrabaho ka, pwede kang mag-half day, pwede kang umuwi saglit, yung ganun. Dito hindi talaga, kung nakakontrata ka talaga, kahit anumang problema yan, hanggat hindi siya critical or hindi siya napaka-importante, hindi ka talaga nila papayagan, especially sa mga amo mo na mga Chinese. Minsan talaga hindi kasi importante sa kanila yung celebrate na yung bonggang celebrate, hindi kasi importante sa kanila yon. Kumbaga, example, kung birthday, kagaya ng birthday ng lola ko noon, nag 100 years old, nagpaalam ako, nagtry ako nagpaalam noon. Pero hindi nila ako pinayagan. Hindi nila ako pinayagan na umuwi dahil may bisita nga kami noon. Tapos yun, hanggang yun, yung alam mo, yung tipo na gustong-gusto mo talaga pero hindi pwede. So, kailangan mong i-reschedule yung pag-uwi mo para lang kailangan yung walang conflict na pupuntahan nila or gagawin nila or may bisita sila, ganun. Kailangan yung wala talaga, yung empty talaga na schedule nila. Yun, siguro papayagan ka nila. Tapos, mahirap din kasi mag-isa ka lang sa bahay na kasi lalo ngayon kung wala kang kasama, pumasok sila, tapos nag-isa ka, ikaw lang talaga. May din yun may kagandahan din kasi kung nag-iisa ka, magagawa mo lahat-lahat ng trabaho mo or kumbaga, what I mean is, kung wala kang kasamang kasambahay na kasama mo na nandoon sa bahay, kumbaga yung walang mangsisira sa'yo, wala yung kompetensya, wala yung alam mo yun, yung paunahan or palakihan ng ulo, wala yung ganun. Kasi may kakilala din naman ako na may kasama sa bahay. Actually, marami sila nakakilala ko. Hindi lang dito sa bansang Singapore, sa Saudi, ganyan, or sa Dubai, and sa angman bansa may kakilala man ako na nagkukwento din nila sa akin na may kasama din sila sa bahay, kaso minsan yung mga kasama nila napapaaway sila, may hindi napagkakasunduan, may hindi nakakaunawaan, yung ganun. Pero normal lang yun, normal. Pero ang mahirap kasi, hindi na normal yung sisirain ka sa sarili niyong amo, yung sisirain ka para lang mapunta sa kanya yung atensyon, para mawala ka sa loob ng bahay, yung kakainggitan ka nila, yung gusto nila, yung wala ka, ayaw ka nilang kasama, yung mawala ka talaga sa bahay na tinatrabaho nila. Yung meron yung mga ganun din na minsan na stress na yung katulong, mas minamabuti na lang niya na lumipat or umuwi na lang kasi hindi na niya nakakayanan yung pressure or yung kasamahan niya na naninira sa kanya, or araw-araw na lang iniirapan siya, araw-araw na lang yung may issue, yung ganun. Mahirap yung ganun, pero masarap pag ang kasama mo ay napaka-comfortable ka doon. Ang masarap kasi yung tulungan, nandun yung walang inggitan, nandun talaga yung teamwork na sinasabi. Maganda yon, napakasaya pag ganun. Hindi mo mararamdaman na malulungkot ka, hindi mo mararamdaman yung lungkot na dinadanas mo na, yung homesick, yung pagka-miss mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, yung ganun, hindi mo mararamdaman ng masyado. Hindi kagaya sa akin, sa amin ni Ma, na nag-iisa kami sa loob ng bahay, wala kaming kasamang bahay. So, kailangan talaga namin na itrabaho na lang yung kalungkutan namin, wag isipin kung ano yung
mga problema. Kung may mga problema kami, sige, tawag na lang kami. Total, open naman kami na mag-cellphone sa loob ng bahay. So, yun, nagbi-video call na lang kami habang naglilinis, or kaya, nag-uusap kami habang naglilinis, naglalaba, ganyan, nagsasampay. So, yun lang naman yung strategy namin. Kami, hindi ko lang alam sa ibang mga OFW. So, yun lang yung alam ko based in my experience, at saka yung mga kwento nila sa akin, yung mga kaibigan ko. So, yun lang for today, guys. Gusto ko lang ibahagi sa inyo talaga yung buhay namin, kung paano ba kami nabubuhay sa abroad, na bilang isang OFW, na mahirap, guys, mahirap na masaya. Kasi nga, yun sinabi ko, mahirap kasi napalayo ka sa pamilya mo. Masarap kasi naibibigay mo na yung mga kailangan nila, yung mga natutugunan mo na, yung mga hindi mo na ibibigay noon sa kanila. Yun lang, guys. So, thank you for watching again. Sana suportahan nyo pa rin ang aming YouTube channel at saka Facebook page. At maraming salamat sa lahat ng sumusuporta pa rin at sumusubaybay sa aming mga vlog. So, yun lang, guys. Have a nice day. Thank you for watching. Bye!